Hello guys! So, nandito na naman po ako para ipakita ko po sa inyo kung paano po ako magtanim o magparami ng Epicea copreata. So, ito po ay madali lang po siyang alagaan at madali pong magparami po nito. At pinapakita ko po sa inyo. So, cutting lang po yung ginagawa ko at itatanim ko po dito ay dalawang halaman po. Yung isa ay maliit pa lang at yung isa ay medyo malaki na. So, yung isa, konti lang po yung stem niya. Then, yung isa naman po ay medyo malaki na po yung kanyang stem. So, sinisimulan ko na siyang itanim. At ito naman po ay magandang pasimula sa mga gustong magsimula sa naghahalaman po dahil hindi po siya alagain. So, ito po ay hindi masyadong mahilig sa tubig, lalo na kung cutting lang po ang inyong gagawin ay hindi po siya pwedeng araw-arawin diligan dahil siya ay malulusaw o mabubulok ang kanyang dahon. So, ito nga po guys, gusto ko pong makita nyo kung paano nabuhay yung aking halaman na cutting lang po ang aking ginawa. So, napakaganda nitong halaman dahil namumulaklak po siya ng kulay pula. So, ito na po siya. So, kung nakikita niyo po ay medyo tumaas na po siya ng konti at nag-iisa na lang siya. Gaya nga po ng sabi ko, yung isang maliit po ay maliit lang po yung stem niya at payat. Compare po sa isa na medyo malaki at mataba. So, kaya po namatay yung isa dahil nabulok ang kanyang dahon, pati yung kanyang stem. Hindi niya po kinaya yung aking pagdidilik po. Dahil nga po magkaiba yung kanilang stem kasi yung isa hindi masyado nakakapit po kaya hindi agad nakapag-ugat at masyado pang bata. So ngayon nakikita niyo po ang kanyang bulaklak, mabilis lang po siyang lumago at kahit di masyado siyang malago, nakikita niyo po na mayroon na po siyang bulaklak. So ganyan na po siya kahaba at nagkakaroon na rin po siya ng mga usbong na bagong dahon po. Yan. So, kung gusto po natin magtanim ng maliit po, ay ihiwalay natin compare sa malaking dahon para ma-maintain po natin ang kanyang pagdidilig at mabuhay. So, sa akin, pinag-isa ko po siya kaya hindi kinaya ng maliit na aking tinanim. So, ganyan lang po siya kasimpleng alagaan at makikita niyo po kung paano po mamatay ang isa at kung bakit siya namatay at kung bakit mas nabuhay po yung isa. So, ganito po ako magtanim at maghalaman para malaman ko kung ano yung gusto ng aking mga halaman. Sana ay nagustuhan nyo po yung aking video at marami po kayong natutunan. So, salamat po sa panonood at sana wag po kayo magsasawa.